na, di ba? O yan, okay na yan. O, mamaya naman po yung iba. Ambassador Francis Chua, good morning. Dahil nasa Zoom na natin ang ekonomistang si Alexander Escutia, ang past president po ng Philippine Economic Society. Magandang umaga po sa inyo, sir. Good morning! Mayong aga, Toto, Alvin. Mayong aga, Toto Alexander. What do you say? Okay ba itong utos ng presidente kaugnay sa pagtatanggal ng system loss at pagtaas ng threshold para sa mga tax exempt? Umpisahan natin dun sa system loss, no? Kasi ang aking konting analysis at pagsaliksik, tulad ng sinabi mo kanina at ng medyo nakakaalam, meron talagang system loss na dahil sa physics, no? And meron na naman palang limit itong mga ito. Halimbawa, dito sa system loss, ang tinignan ko ang aking bill, Alvin, nung itong July at saka noong October last year. Medyo pareho yung number niya na 5.7% ang system loss. Tapos dagdagan pa siya ng VAT. Yung actual VAT is actually mga 10.1% lang. So instead na ang lumalabas, i-compute ko siya versus my total bill, it's 7.74%. Ngayon, ang system loss, katulad nga nung para gusto ko ang ibibigay ko sa iyo yung may numero talaga, hindi lang yung kuro-kuro lang. Ang system loss sa mga cooperatives umaabot sa 12 to 16%, no? Pero ang pinapayagan supposed to be among the efficient ones, ang system loss nila is 8.25%. At dito sa 8.25% na ito, may breakdown pa ito. Yung technical na allowable is 3.75, which seems reasonable according to global standards. Yung non-technical naman na 4.5%, 70% niyan ay yung mga tulad ng sinabi nyo kanina, mga jumper, mga illegal connection, at dun sa mga hindi talaga, yung hindi magandang pamamalakad ng mga cooperatives, meron ako naririnig na kwento, and sana to be fair, meron talagang mga magagaling naman na namamanage na cooperative. Pero yung masasama, meron ako naririnig na kwento na yung mga officers nila gumagamit ng elektrisidad pero hindi nila binabayaran tapos sina-charge sa system loss. Tama. Okay. Sir, go to your point. Mauubos yung oras natin. Is it good or is it bad for the economy? Ang intensyon ay good for the economy. Ang problema, Toto Alvin, is that ang problema hindi sa Meralco. Kasi based on their actual system loss, nami-meet nila yung standard eh. At pero ang real problem sa electric cooperatives. Meron tayong 121 electric cooperatives. Napakarami niyan. At ang dahil nga sinasabi nga ni Pete kanina na non-profit, sabi mo non-profit, non-stock, tiningnan ko yung number. Lahat yan ay supervised by NEA, National Electric Authority. In the last 5 years, ang kanilang subsidy na natatanggap sa NEA is 13.82 billion, almost 2.8 billion pesos a year. So pag hindi nila maipapasa ang system loss plus VAT, sila din mag-absorb niyan, malulugi sila. Saan naman nila kukunin yung lugi na yun? Hihingi din sila sa NEA. Tapos saan naman kukunin ng NEA yun? Hindi hihingi din yun sa national budget natin. Exactly. Sa madalit sabi, Toto Alvin, tayo rin ang magbabayad niyan. Para bang yung asawa mo nagsha-shopping, siya magbabayad. Pero ang tunay na pumapasan niyan, ikaw din. So ganun din. No? Akala mo may relief ka na, may maibsan na yung ano mo, pero ang magpapasan niyan, kung hindi mangyayari ang tunay na reform,
yung mga taxpayer din katulad natin. Okay. Ngayon, doon naman sa pagpapataas ng threshold sa tax exempt, okay ba yon o populist din? Populist din siya, of course, no? Kaya lang, dalawang bagay kasi yan eh. Para maibsan ang hirap ng mga mamamayan, unang-una, either babaan mo yung mga presyo ng mga bilihin o i-improve mo yung purchasing power nila. Doon sa nakaraang 5 taon na inflation figures, palagi kong binabantayan yung tinatawag na inflation rate for the bottom 30%. At yun, palaging mas mataas ang kanilang inflation rate kasi 70% ng kanilang consumption basket ay rice, pagkain, yung mga utilities, itong electricity niya, at saka tubig, at saka transportation papunta sa pagpasok at saka pag-uwi, no? So talagang sila ang tinatamaan na ganyan. So pero ito ay maganda yan sa mga mabababa yung sweldo at sa mga retiree na SSS na katulad ko na mababa lang yung retirement income. Oo. Pero may kabig yan, may bawi din. Kasi pag sinabi mo may estimate na nga yung DOF, di ba? Magkano naman yung revenue loss niyan mawawala sa kaban ng bayan? Kasi pag binigay mo yan at pagtataas yung ating deficit, ang ibig sabihin lang yan, madadagdagan din yung uutangin ng gobyerno. Kaya nga, pati po yung panukala, I don't know kung anong pananaw mo sa panukala na dapat hindi lang system loss, kung hindi yung VAT sa kuryente, tanggalin din natin. Maganda siyang pakinggan, ano po? Pero may implikasyon yan sa pananalapi po natin sa loob ng Pilipinas. Pakipaliwanag nyo nga, Sir Alex, bakit hindi maganda din sa ekonomiya pag tinanggal mo ang VAT sa kuryente ng mga consumer? Okay lang din yun na sa akin may VAT eh. Kasi meron ang nagbigay sa akin ng isang magandang analogy. Halimbawa, pumunta ka sa restaurant, bumili ka ng steak, sabi mo 12 ounces. Yung 12 ounces na yun, yun yung karne mismo. Pero pagdating sa iyo, dahil niluto na siya, nawala na yung taba, nawala na yung liquid, pagdating sa iyo, mga 10 ounces na lang yan. Pero yung binayaran mo, yung 12 ounces plus VAT, di ba? Parang gano'n ang medyo yung analogy na makes sense, no? Pero magandang polisiya ba, Sir Alexander, na kasi pinupush nung iba, bayan muna for instance. Sabi niya, hindi lang system loss ang dapat tanggalin sa kuryente, kung hindi yung buwis, pag tinan mo yung bill mo, pangatlong pinakamalaki dyan, taxes. That includes the 12% value-added tax. Dapat bang tanggalin yan para ma-ease ang burden ng mga mamamayan, ng mga Pilipino, o hindi dapat? Pag tinanggal mo, ang magiging epekto sa akin, halimbawa yung bill ko, mga 7.74%. Okay. Pero pag tinignan ko din yung aking bill, yung generation charge ko ng July is 15.37 pesos per kilowatt hour compared to 12.85 pesos per kilowatt hour noong October 2025. Yun ay tumaas ng 20%. So kumbaga, kahit tanggalin mo yan, sabihin mong 8 or palagay na natin, round off to 10%, tumaas pa rin ng 10% yung overall bill ng ordinaryong yung at least for me personally, no. So medyo tumaas talaga neto lalo na dahil nga dito sa Iran-US war, talagang may epekto lahat yan. Hindi, ibig sabihin, yung generation, wala na tayong magawa kasi yun talaga ang tagagawa ng kuryente. Ano po? Correct. Ang ibig ko sabihin is, from an economist point of view, is it wise for the government to remove the value-added tax on electricity at this point? O hindi siya wise na move? Hindi rin siya wise in the sense dahil nga, kung tanggalin mo yan, may magbabayad pa rin yan eh. Sabi namin mga ekonomista, there is no such thing as a free lunch. Somebody
meron talagang magbabayad niyan sa dulo-dulo niyan. Meron talagang magbabayad. At ang aking analysis, tayo rin yun, babalik at babalik sa atin yan bilang mga taxpayers. Tama, thank you. Maraming salamat, Sir Alex, ha. From time to time, magbigay ka ng mga ganyan, ano. Kasi syempre, kailangan himayin yung mga ganyang usapin. Kasi masarap siyang pakinggan. Kahit ako, kahit si Aling Barang sa kanto dyan, gustong-gusto mabawasan ang bill niya sa kahit anumang paraan. Pero may implikasyon kasi. Hindi siya ganyan kasimple, hindi mo ba? Totoo, Alvin, kung yung mamarapatin, meron lang akong isang puntong Isang mabilis. 1 Kasi minute. nga, kung i-review yung IPIRA, dapat hindi lang yung sa tax as a system loss. Ang aking analogy dito, galing ako sa bangko, no? Retired ako from China Bank after 30 years. Sa bangko, ang lifeblood ng ekonomiya natin ay pera. So ang BSP, Bangko Sentral, ay talagang regulator na independent na siyang nagpapanatili yung okay yung pagdaloy ng pera. Ang aking halimbawa dyan, yung Energy Regulatory Commission, should be, ang role niya dapat parang Bangko Sentral din. Hindi lang yung aprubahan ito, aprubahan yung increase, kundi titingnan ano yung magandang daloy ng elektrisidad para sa ekonomiya at sa industriya, kung paano mapapababa yung presyo para sa mga consumer at sa mga businesses. Ganun dapat, no? So, pag ganun, ang global examples dito meron sa Sweden, sa Germany, sa Belgium, na merong inaalaw na mga say 3.54% na system loss. Lampas doon, ina-absorb ng utility or ng cooperative. At ngayon may incentive sila para i-improve ang kanilang efficiency. Okay. Kasi kung allow lang sila na magpasa, edi sige-sige lang sila, walang incentive para mag-improve ang kanilang mga utility, mga kwan. So, last point, Alvin. We have 121 electric cooperatives. Meron doon magaganda yung pamamalakad, merong masasama. Ang review ng IPIRA dapat i-allow na yung mga efficient na mga cooperatives pwedeng i-acquire o i-merge doon sa ang mga inefficient. Okay. Para ma-improve naman, no? Sige pa. Kasi pag ganun at may magiging private corporations na sila, mangyayari yung improvement ng presyo at ng utility na hindi kailangan na subsidy ng mga galing sa gobyerno. Sige po. Salamat, Sir, ha. Naubusan tayong oras, eh. Damuid nga salamat to. Thank you, Halong. Salamat, Ged. Salamat, Gid. Maraming salamat si Alexander Escucha, isa ekonomista po at past president ng Philippine Economic Society. Radyo Patrol Balita alas 7 sa pagbabalik ng Gising Pilipinas! Energy! Good morning! Good morning! Gising! Gising Pilipinas!